si live yan online. Mapagpalang hapon po sa ating lahat at bago po tayo magpatuloy sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, pakinggan po muna natin ang awit. Lahat po tayo ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy ka naming pinupuri at pinasasalamatan sa iyong katapatan sa buhay ng bawat isa. Salamat aming Ama na meron kaming Diyos na buhay na patuloy na sumasagot ng aming mga panalangin. Maraming salamat po Diyos na sa bawat bighati ng aming mga kalooban ay nariyan ka upang ito ay bigyan ng kagaanan aming Ama. Sa mga oras pong ito, pakalinisin mo po ang aming mga puso at pagindapatin mo kami sa inyong kabanal-banalang kanan upang ang lahat po ng aming mga panalangin, ang lahat ng maidudulog namin sa inyo, aming Ama, ay patuloy na magkaroon ng katagumpayan at katutunan. Sapagkat wala po kami ibang natatawagan maliban sa iyo na aming Diyos na aming sinasamba at sinasampalatayanan. Ama, sa mga oras pong ito, patuloy mo pong buksan ang aming mga puso at ang aming mga isipan upang ang mga salita mo na aming pag-aaralan sa hapong ito ay patuloy lamang na mati mo ito sa aming mga puso at patuloy na makita sa aming mga buhay. Inaanyayahan namin ang pagkilos at paggalaw ng Santong Espiritu na siyang magpapaunawa sa amin ng iyong mga salita. Pinupuri ka namin, aming Ama. Pinasasalamatan ka po namin sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming samot dalangin. Amen. Amen and amen. So, muli po ay magpapatuloy po tayo. Dahil ngayon na naman po ay Friday o Biyernes. At patuloy po natin sa tuwing Biyernes ay nagsasama-sama po tayo upang dalhin sa Diyos yung lahat ng ating mga panalangin, lahat ng ating mga kahilingan, lahat ng mga prayer request ay excuse po. Itinudulog po natin sa Diyos ito. At sa bawat isa sa atin ay mismo nating napapatunayan kung gaano kabuti ang Diyos. Kung papaano ang Diyos ay tumutugon sa lahat ng ating mga panalangin. Lahat ng mga prayer request po natin ay tinutugon po ng Diyos. At tayo mismo ang nakakaranas kung papaano gumawa ng himala ang Diyos sa buhay ng bawat isa. At ngayon, samahan niyo po akong buksan ang inyong mga banal na kasulatan sa aklat po ng Exodo. Exodo chapter 33 from verse 15 hanggang 23. Exodo chapter 33. Exodo chapter 33 verse 15 hanggang 23. So, ang sabi po rito, sinabi ni Moses, kung hindi ninyo kami sasamahan, huwag na ninyo kaming ialis dito. Pagkat kung hindi kayo sasama sa amin, paano malalaman ng lahat na kami inyong kinalulugdan? Kung sasama kayo sa amin, maliwanag na kami higit sa iba. Ang ganda po ng pagkakasabi. Verse 17,
Sige, gagawin ko ang hiling mo sapagkat ako'y lugod na lugod sa iyo at kilalang kilala kita. Sabi ni Yahweh. Sarap ng sarap ng pakiramdam salita sa sinabi ng Diyos kay Moses. Verse 18, itinanong ni Moses, maaari ko bang makita ang tunay ninyong anyo? Verse 19, makikita mo lahat ang aking katangian at sasabihin ko sa iyo ang aking pangalan. Yahweh, ipadarama ko ang aking pag-ibig at awa sa sinumang aking kinalulugdan. Verse 20, ngunit hindi mo maaaring makita ang aking mukha sapagkat tiyak na mamamatay ang sinumang makakita niyon. Dito sa tabi ko'y may matatayuan kang bato. Pagdaan ko, ipapasok kita sa isang siwang nito at tatakpan kita ng aking kamay. Pagkalampas ko'y aalisin ko na ang aking kamay at makikita mo ang likod ko. Ngunit hindi ang aking mukha, sagot ni Yahweh. Pansinin po natin yung usapan nilang dalawa, no? Diyos, si Yahweh at si Moses. Kumbaga, habang binabasa mo yung salita ng Diyos, ay mararamdaman mo yung kakaibang gaan, kagalakan sa puso mo, lalo pat nung time na sabihin niya kay Moses na, nalulugod ako sa'yo, kilalang kilala kita. Di ba? Kasi parang wala ka ng pangamba. Excuse me po. Wala ka nang hahanapin pa sapagkat ito yung request po ni Moses na samahan. Dahil ang nangyari po nung bago itong verse sa mga nauna ay ayaw na ni Yahweh na samahan ang bansang Israel papunta sa lupang pangako dahil nga sa katigasan ng puso ng mga Israelita. Kaya po nagalit si Yahweh at ayaw na po niya na samahan. Subalit, ang Diyos si Moses ay dumulog sa Diyos. Nanalangin siya. Kinausap niya si Yahweh. Kinausap ni Moses ang Diyos. At yun nga yung sinasabi niya. Ang sabi, kung hindi ninyo kami sasamahan, huwag na ninyo kami ialis dito. So talagang nakipag-bargain talaga si Moses. Kumbaga, nakipagmatigasan siya sa katwiran ng Diyos. Sa harapan ng Diyos. So bakit ganun po kasi tayo? Yung time na si Moses ay nagsasalita, ito yung bahagi ng pananalangin niya eh. Kung hindi mo kami sasamahan, kasi ang sabi niya sa mga susunod lumakad kayo na lamang at hindi ko na kayo sasamahan. So, nanalangin pa rin. Diyos na ang nagsabi, di ba? Kasi nung si Haring Hezekias ay nagkaroon ng sakit, di ba? Propeta ang inutusan niya. At ang sabi ni Propeta Isaiah kay Haring Hezekiah, ano sabi niya? Ay handa mo na ang iyong sambahayan sapagkat ikaw ay mamamatay na. So, ibig sabihin, salita ng Diyos yun na hinutulan na siya talagang totally mamamatay na. Pero anong ginawa niya nung hari? Diba, tumalikod siya, umiyak siya, humagulgul siya, at nanalangin siya. Then, nung time na nanalangin, nabago yung puso, nabago yung desisyon ng Diyos. Dahil sa iyak niya, dahil sa hagulgul niya, di ba nabago yung desisyon ng Diyos na sa halip na dapat siya ay kukunin na, mamamatay na, binago nung kanyang panalangin ang damdamin ng Diyos. So, ganun din si Moses. Kaya tingnan mo anong ginawa. Sa halip na mamamatay na siya, dahil sa nalugod ang Diyos, binago ng panalangin niya yung plano ng Diyos, yung kalooban ng Diyos. Kaya anong ginawa? Pinagaling di ho ba yung hari? Si Hari Hezekiah, pinagaling niya. At dinagdagan pa ng mahabang taon. At hindi lang yun. Ang sabi ng Biblia, pinagpala pa siya. So, ibig sabihin, napakalaki po ng pagbabago sa
ng Diyos kapag ito ay natumbok mo sa panalangin. Kaya napakahalaga, katulad din po ng ginawa ni Moses. Tingnan niyo po si Moses. Pero si Moses muna, bago kay Hari Hezekiah kasi Exodus po ito Si Moses muna. Sabi ni Moses, kasi desisyon na ng Diyos Ayaw na ng Diyos na samahan sila dahil sa katigasan ng puso ng mga Israelita. Pero ang sabi ni Moses, kung hindi ninyo kami sasamahan, huwag na ninyo kami ialis dito. O so, masisira ang plano ng Diyos. Kasi ang plano ng Diyos dalhin ang bansang Israel sa isang masaganang lupain na punong-puno ng pagkain. Na wala na silang hahanapin pa. Puno ng tubig, ng mga prutas, masaganang lupain ang plano ng Diyos na pagdalhan sa bansang Israel. So kung hindi mo kami sasamahan, ba't pa kami aalis dito? Wala na rin naman silang Diyos Diba? So yun yung pinanindigan ni Moses. Kaya anong nangyari? Doon sa panalangin ni Moses, doon sa paninindigan ni Moses, sa kanyang kahilingan sa Diyos, tumugon ang Diyos. Nahipo ang puso ng Diyos. Kaya ano kung sabi niya? Pagkat kung hindi kayo sasama sa amin, paano malalaman ng lahat na kami inyong kinalulugdan? Sabi ni Moses, kung sasama kayo sa amin, maliwanag na kami higit sa iba. Yun, ang galing, di ba? Ganda ng mga pananalitang ginamit ni Moses. So, mas higit sa iba, kakaiba. Ibig sabihin, kapag ka ikaw ang buhay mo ay sinasamahan ka ng Diyos, higit ka kaysa iba. Kaya nga ang makasanlibutan nagtataka di ba? Parang wala yatang kapighati ang nararamdaman tong born again na to. Di ba? Kasi kakaiba ka. Higit ka sa kanila. Higit ka sa iba. Special ka. Yung nararanasan mo, hindi kayang danasin ng hindi Kristyano. Yung mga nararamdaman mo, hindi kayang maramdaman ng hindi mananampalataya. Kasi special ka nga kakaiba ka. So yun yung pinanindigan ni Moses, na kung ikaw ay kasama namin, mas higit kami kaysa sa iba. Kaya nagbago na naman ang desisyon ng Diyos. Nagbago at nabago ang desisyon ni Yahweh dahil doon sa panalangin ni Moses. Dahil doon sa pagdulog ni Moses sa kanya. So pagdating sa verse 17, pumayag na ang Diyos. Diba? May ikling panalangin lang siya, pero kakaiba. Kung ayaw mong samahan ako, di samahan kami, di wag na, dito na lang kami. Nakipagmatigasan siya. So, pag may request ka, panindigan mo. Lord, pagalingin mo ako. Diba? Paano kita mapaglilingkuran kung hindi mo ako pagagalingin? Paano masasabi ng mga tao sa aking paligid na ikaw ang kasama ko kung hindi mo ako pagpapalain? Ganon ibig sabihin, may paninindigan ka. Panindigan mo kung anong hinihingi mo. Panindigan mo sa Diyos kung anong kahilingan mo. At yun ay ibibigay sa'yo. Ibibigay po sa'yo. So, anong sabi sa verse 18? Ay, sa verse 17, anong sagot ni Yahweh? Sige, gagawin ko ang hiling mo. Ito ang asarap ng pakiramdam dito Sige, gagawin ko ang hiling mo sapagkat ako'y lugod na lugod sa iyo at kilalang kilala kita, sabi ni Yahweh. Di ba? Ang sarap sa pakiramdam. Totoo naman po talaga. Tanging ang Diyos lang ang siyang nakakakilala ng higit sa ating puso. Hatulan ka man, husgahan ka man ng mga taong hindi tuluyang nakakakilala sa iyo. Subalit ang Diyos ang siyang sumisigaw at nagsasabi na kilalang kilala kanya at kinalulugdan kanya. Kasi ang tao mo pang husga, ang tao mo pang hatol, subalit sa kabila ng lahat, kung nakikita naman ng Diyos ang pagluhod mo, ang dalangin mo sa Kanya ay nakikita ng Diyos, yung taimtim mong pananampalataya ay nakikita ng Diyos, ang tunay na
Ang sarap po ng pakiramdam. At kapag ka ang Diyos po pala ay nalugod sa buhay ng bawat isa sa atin, kilala po tayo, ay meron po itong kapangyarihan na dadaloy sa buhay ng bawat isa sa atin. Anong sabi sa verse 18? Tinanong ni Moses, maaari ko bang makita ang tunay ninyong anyo? Ayan, humiling na si Moses. Ano po? Buti po noong time talagang nagpakita po talaga ang likuran ng Diyos. Ang sabi sa verse 19, makikita mong lahat ang aking katangian at sasabihin ko sa iyo ang aking pangalan. Yahweh, ipadarama ko ang aking pag-ibig at awa sa sinumang aking kinalulugdan. Simple, di ba? Kapag ka ang Diyos nalulugod sa buhay ng bawat isa sa atin, mararamdaman natin ang pag-ibig ng Diyos. Mararamdaman natin ang awa ng Diyos. Bakit? Ang Diyos ay nalulugod sa buhay mo. Bakit? Totoo kang naglilingkod sa Kanya. Totoo kang sumasampalataya at totoo kang sumasamba sa Kanya. Hindi ka sumasamba sa nguso, hindi ka sumasampalataya sa gawa, kundi buong puso. Puso po ang tinitingnan ng Diyos. Kaya ano sabi? Ipadarama ng Diyos ang kanyang pag-ibig, ang kanyang awa, ang kanyang habag sa sino mang kanyang kinalulugdan. Pag sinabi bang sino man, in general po to, nakuha mo, mismo si Moses ang kausap niya. Pero ang salita ng Diyos is in general para sa lahat, sa sino mang aking kinalulugdan. Hindi sinabi ng Diyos na nalulugod ako sa iyo, kaya ang buhay mo ay iniibig ko. Hindi In general, nalulugod ako sa sino mang aking kinalulugdan. So, hindi lamang si Moses, kundi ang bawat isa na sumasampalataya at nagtitiwala, naninikluhod sa Diyos, nananalangin sa Diyos, ay kalulugdan po ng Diyos. Di ba? Namumuhay ng naaayon sa katwiran ng Diyos, kalulugdan ka ng Diyos. Maaawa sa iyo ang Diyos at tunay na ipadarama mo sa iyo ng Diyos ang kanyang pagmamahal. Verse 21 at 20, ngunit hindi mo maaaring makita ang aking mukha, sapagkat tiyak na mamamatay ang sinumang makakita niyo. So ito na naman, sinumang, di ba? Hindi mo maaaring makita ang aking mukha sapagkat maaaring mamatay ang sino mang makakita na yun. In general na naman po na pinakikita niya, di ba? Pero anong ginawa niya? Makikita natin doon yung sinasabi ng Diyos, yung protection niya pa rin upang wag tayong humantong sa kamatayan. May protection siya upang wag tayong humantong sa kamatayan. At verse 21, dito sa tabi ko ay may matatayuan kang bato. Pagdaan ko, ipapasok kita sa isang siwang nito at atakpan kita ng aking kamay. So, papasok at tatakpan. Ano po? Yun po yung instruction ng Diyos kay Moses. At verse 23, pagkalampas ko, aalisin ko ang aking kamay at makikita mo ang aking likod. Ngunit hindi ang aking mukha, sagot ni Yahweh. Tingnan mo, yung imposible. Kaya nga pagdating sa Luke at saka sa Matthew, kung mahirap sa tao, sa Diyos ay walang imposible. So dito, pinakikita niya na bagaman mahirap at darating sa kamatayan ng isang tao kapag nakita na ang mukha ng Diyos. So ngayon nangyayari po sa atin. Makikita mo lamang ng mukhaan ng Diyos kapag patay ka na. Kasi kapiling ka na niya So hanggat ngayon, nandito pa tayo sa lupa, huwag mo munang nasain na makita ang mukha niya. Diba? Simple lang Ano sabi? Ano sabi? Ang ginawa ng Diyos, anong ginawa ng Diyos kay Moses? Likuran lamang. Para hindi mamatay si Moses. So, likuran hayaan mo. Sa atin naman ngayon, anong nararamdaman
presensya at kapangyarihan. Nakuha nyo? So sa pamamagitan ng kanyang presensya at kapangyarihan, doon mo nararamdaman na tunay nga na ang Diyos ay buhay. Kasi pag ninasa natin ngayon na gusto kong makita ka na mukha, huwag muna. Kasi gagamitin ka pa ng Diyos dito sa lupa. Maghahasik pa po tayo ng kanyang mga salita dito sa lupa. Kaya, nasain muna natin. So, ibig sabihin po ay talagang walang imposible sa Diyos. Idaan mo lang sa proseso ng iyong pagluhod at pananalangin sa Kanya. So, ang haba na po. Introduction pa lang ho yun. Number 1. Number 1, excuse po. Welcome, God, given desire. Bigyan natin ng pagkakataon o anyayahan natin na bigyan ng pagnanasa. Bigyan tayo ng Diyos ng pagnanasa. Tingnan natin sa akatang Genesis chapter 32 verse 26. Then he said, "Let me go, for the day has broken." But Jacob said, "I will not let you go unless you bless me." Ito na naman. Si Jacob, di ho ba, nung nakipagbuno siya sa Diyos, nung time na nasa ano po siya, hinatid niya yung kanyang pamilya, yung mga anak, at bumalik siya, na nakipagbuno siya sa anghel ng Diyos, at matatalo na niya ito. At ano sabi nung anghel? Bitawan mo na ako sapagkat magbubukang liwayway na. So, balit ano sabi ni Jacob? Sabi niya, hindi kita maaaring bitawan hanggat hindi mo ako binibindisyonan. Matindi rin, di ba? So, ilan po kaya sa ating mananampalataya ang ganito katindi? Mga tuwiran at humingi sa Diyos. Talagang punong braso talaga ito. So, ang sabi niya sinabi ng lalaki, bitawan mo na ako at magbubukang liwayway na. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako binibindisyonan. Wika ni Jacob. So, anong nangyari? Di ba binindisyonan siya? Nakuha niya yung pagpapala. Kaya kapag meron kang panalangin, huwag kang bibitaw hanggat hindi mo ito nakakamtan. Kapag may sakit ka, huwag kang bibitaw sa pananampalataya mo hanggat hindi mo nakakamtan ang kagalingan nito. At kapag nakamtan mo na ang kagalingan, magpatuloy ka pa rin sa pananampalataya. Sapagkat kung hindi ka magpapatuloy sa pananampalataya mo, once na nakuha mo na ang pagpapala ng Diyos, ibabalik sa iyo ng doble-doble yon. Mas mahirap. Di ba? Kaya sa oras na ikaw ay sumampalataya sa Diyos, hiningi mo na ikaw ay pagagalingin ka. Tuloy-tuloy ka lang, kahit minuto, kahit oras-oras, gawin mo, hingin mo. Kapag ikaw ay nasa kagipitan, tuloy ka lang, manalangin ka lang, hingin mo lang sa Diyos, huwag kang manghinawa. Talagang ibibigay ng Diyos sa iyo ang lahat ng iyong kahilingan. Katulad ng isang kapatiran, totally, bago lang kami magkaibigan, naging magkaibigan lamang kami nung time na ang bunso kong anak ay graduate. Nagkita kami sa PICC at doon kami nagkakilala. Tagalandayan siya. Dumating siya sa isang matinding pagsubok. Subalit sinikap ko na napuntahan sila nung mga nakaraang gabi. At nagpapasalamat po siya sa akin, nagchat po siya sa akin nung isang gabi, kagabi. At simula daw po nung tayo ay umapak sa kanilang tahanan. Paglabas ko ng tahanan nila, kinabukasan sunod-sunod na ang biyaya sa kanila. So, diba? Kasi hinanap mo ang Diyos Hinanap mo, hiningi mo, nasamahan ka sa pananalangin at pinakita ng Diyos sa iyo ang kapangyarihan niya. So, kaya yung mga paa ng mga lingkod ng Diyos, huwag niyong hayaan na hindi makaapak sa inyong tahanan. May kakaibang pagpapala po ito.
natutuwa ako sa testimony po ng ating kapatid. At ilang nagtitestimony na po sa akin na gano'n. Isang lugar naman na talagang wala na silang halos makain, walang nagsusupply. Subalit nung dumating ako doon at namigay po tayo ng bigas noong time ng lockdown, ano sabi? Sis, ma'am, biyaya po kayo ng Diyos. Sapagkat nung time na dumating po kayo, paglabas ninyo, ang dami pong nagsipagdatingan. Kung hindi pa ho kayo dumating, wala hong dadating na magbibigay sa amin ng tulong. Kasagsagan ng lockdown po yun. See? Bakit? Nais ipakita ng Diyos yung sinasabi ni Moses. Sinasabi niya, kakaiba ka. Diba? Yan ang sabi ni Moses. Sapagkat kung kami ay sasamahan mo, makikita ng lahat ng tao na kakaiba kami. Kakaiba ka sapagkat kasama mo ang tunay na Diyos na tumutugon ng iyong mga panalangin. Kakaiba ka. Kaibigan, kakaiba ka. Hindi ka kagaya ng mga tao sa sanlibutan. Kakaiba ka. So ano po ang pangalawa? Do not quench or lose this holy desire. Huwag mong hayaang mawala ang lalim ng iyong pagnanasa. Ano ba ang lalim ng iyong pagnanasa? Malalim ang pagnanasa mo na ikaw ay pagalingin. Malalim ang pagnanasa mo na ikaw ay pagpalain. Malalim ang pagnanasa mo na ang buhay mo ay tulungan at samahan ng Diyos. Diba? Malalim ang pagnanasa mo na ang isang bagay na hinihingi mo sa Kanya ay gusto mong makamtan at ipagkaloob sa iyo ng Diyos. Yun yung prayer. Palalimin mo ang pagnanasa mo sa Diyos at huwag mong hayaan na ang Espiritu ay mawala sa iyo. Huwag mong hayaan yun. Bagkos panatilihin mo sa puso mo yun. Sa buhay mo. Anong sabi sa 1 Thessalonica? Chapter 5 verse 19, do not quench the Spirit. Huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Kapag ka ikaw ay nagpupuri, habang ikaw ay nagpupuri, binibigay mo sa Diyos ang buong puso mo, buong lakas mo na ikaw ay pumupuri at nagpupuri sa Diyos dahil ikaw ay mananalangin. At gumalaw ang Espiritu ng Diyos sa buhay mo. Kumikilos siya sa iyo, huwag mong hadlangan, ibigay mo yun. Hayaan mo na ang kapangyarihan niya, ang presensya niya ay maramdaman mo at maranasan mo. Yung flow ng Holy Spirit sa buhay mo. At hayaan mo rin na manatili ang kilos at galaw ng Espiritu ng Diyos sa iyo. Nakukuha niyo po. Tandaan po natin na yung ating mga maliliit na pagkakamali kapag meron pong umuudyok sa iyo, Espiritu ng Diyos na siyang nagsasabi sa iyo na humingi ka ng pasensya dahil yun ay galaw ng Espiritu ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos sa iyo na ito ang dapat mong gawin, do it, gawin mo, sapagkat yan ay pangungusap sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Pag sinabi sa iyo na magbigay ka kay ganito, gawin mo, sapagkat yan ay pangungusap ng Diyos sa puso mo. Nakukuha niyo po, huwag mong hayaang hadlangan ang pagkilos at paggalaw ng Espiritu ng Diyos sa buhay natin. Bilang mga Kristyano, sapagkat mapalad lamang, kakaiba ka kapag ka ang Espiritu ng Diyos nangungusap sa buhay mo. Kakaiba ka. Walang sino mang tao na basta-basta mangungusap ang Espiritu ng Diyos. Tanging sa iyo lang. Kasi nga, sabi ni Moses, diba? Samahan mo kami. Sapagkat kung hindi mo kami sasamahan, bakit mo pa kami iaalis sa lugar na to? Di wag na, mananatili na lang kami rito. Matigas na pangungusap ni Moses. Subalit na antig ang puso ng Diyos. Kaya nga, anong ilalambing natin sa Diyos? Maawa ka na sa akin, Lord. Tugunin mo na yung financial na pangangailangan ko. Yung bahay ko, maririmata na. Di ba? So, ipakita mo. At isang araw, magbubukas ang durungawan ng langit at ibibigay sa iyo. Amen. Lord,
Parang awa mo na. Maawa ka naman na sa akin. Gusto kitang mapaglingkuran. Pero paano ako maglilingkod sa'yo kung ang physical kong katawan ay may sakit at karamdaman? Mahabag ka na sa akin. Paano sasabihin ng mga tao sa aking paligid na yung Diyos na aking pinaglilingkuran at yung Diyos na aking sinasamba ay buhay kung hindi mo ako pagagalingin? Tiniti ako sa'yo, pagagalingin ka ng Diyos. Nakalaan naman ang buhay ko sa'yo, Panginoon. Nakahanda akong mag-alay ng buhay sa'yo. Inaalay ko sa'yo ang buhay ko. Nakahanda akong maglingkod sa'yo. Habang ako'y nabubuhay, pagalingin mo na ako. Sapagkat sa oras na ako'y pinagaling mo, ako ay magiging isang patutuo sa lahat ng tao na ikaw nga ang Diyos na buhay at mapaghimala. Tingnan niyo ho, pag hindi ho kayo pinagaling ng Diyos, simpleng panalangin, pero makakaantig sa puso ng Diyos. Tutugon at tutugon ang Diyos sa lahat ng ating kahilingan. Pangatlo, isuko sa Diyos ang sariling pagnanasa. Surrender your own desire. Isuko po sa Diyos ang sarili po nating pagnanasa. Ang sabi sa Matthew chapter 6 verse 10, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Ikaw nawa ang maghahari sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Ayan ang isang panalangin na turo ng ating Panginoong Hesus. Yung desire mo na nasa kaloob-looban ng iyong puso at damdamin, ilagay mo sa kamay ng Diyos. Hayaan mo na tayo ay sumunod sa kung ano ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Kung yung sakit na yon ay paraan lamang ng Diyos para makita mo ang kapangyarihan niya, dahil ang gusto ng Diyos ay gamitin ka niya, pagagalingin ka niya. Kasi gagamitin ka niya, maghahasik ka ng salita niya upang maraming kaluluwa ang makakilala sa kanya at maakay mo sa kalangitan. Pagagalingin ka niya, hindi ka pwedeng hindi pagalingin. Kaya lang pinahintulutan sa iyo ng Diyos yun dahil para makita mo lang ang kanyang kapangyarihan at magkaroon ka ng malalim na pagnanasa sa paglilingkod sa Kanya. Yun lang po. Kaya maliliit na mga pananalita, subalit nakakaantig sa puso at damdamin ng Diyos. Yun po siya. Pang-apat at panghuli, trust God for what your desire and praise Him. Ipagkatiwala sa Diyos ang iyong ninanasa at magpuri sa Kanya. Sa oras na pinagkatiwala mo na sa Kanya ang lahat ng ninanasa mo, sa oras na pinagkatiwala mo na sa Kanya ang lahat ng iyong mga kahilingan, anong sabi? Magpuri ka sa Kanya. Diba? Kaya ikaw, sa oras na ikaw ay ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ang kagalingan, huwag ka nang gumawa ng dahilan, di ba, sa gawain niya. Bagkos, mauna ka na sa pagpupuri sa Kanya. Yun naman po yun lang naman ang hinihingi ng Diyos sa atin. Si Jesus nga, buhay niya ang ibinigay, samantalang ikaw, oras lang ang hinihingi ng Diyos para sa iyo. Hindi mo kayang ibigay. So, paano mo mararamdaman ang kagalingan at himala ng Diyos? Diba? Tandaan po natin, ang hinihingi lang sa atin ng Diyos ay oras lamang. Oras na purihin natin siya, sambahin natin siya, at paglingkuran natin siya. Yun lang naman ang hinihingi eh. Sa oras na tayo ay pinagaling ng Diyos, ibigay mo ang nararapat na para sa Diyos. Kasi tandaan natin, si Jesus nga, hindi siya nagreklamo, hindi nangatwiran si Jesus nung time na inalay niya ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Kaya tayo, wala ring dahilan para magreklamo kung ang buhay natin ay tinatawag na ng Diyos para siya ay paglingkuran at ating papurihan. Meron nga dyan, biruin nyo tuwing Sabado, lahat po sila binabahay-bahay, dudoktrinahan ka. Bakit tayong totoong mananampalataya hindi natin magawa? Diba? So, yan yung time
na nais ng Diyos na ipaunawa sa atin. At ano pong sabi? Isaiah chapter 61 verse 3. To grant to those who you mourn in Zion, to give them a beautiful headdress instead of ashes, the oil of gladness instead of mourning, the garment of praise instead of a faint spirit, that they may be called oaks of righteousness, and the planting of the Lord, that we may be glorified. Ang sabi po niya, upang ang tumatangis na mga taga-Sayon ay paligayahin, at sa halip na lungkot ay papuri, ayaong awitin. Ang Diyos na si Yahweh, ingatan sila at kalingain. Sila ay uunlad na parang halamang itinanim, at ang bawat isa ay pawang matuwid ang siyang gagawin. Sa kanyang ginawa, siya ay pupurihin. So, ang bawat isa na magpupuri sa kanya ay katulad ng halamang itinanim. Pag sinabing halamang itinanim, kagaya niya, di ba? Pag nagtanim ka ng isang halaman at ito ay yung inaalagaan, lumalago at gumaganda po ang mga dahon nito at lumalago po ito. So, ganun po tayo bilang isang Kristyano. Sa oras na gumawa ang Diyos ng himala sa iyo, sa oras na nag-alay ka ng buhay sa Diyos, magiging katulad ka ng halaman na laging sariwa ang iyong mga dahon at mamumunga hanggat maaari kayang mamunga ng isang halaman at nagbibigay ng bulaklak upang maging masaya ang isang nag-aalaga sa kanya. Gayon po din ang Diyos sa buhay mo. Gagawin po ng Diyos sa iyo yan upang magbigay at magdala ng kagalakan sa puso ng Diyos. Yes. Nakukuha niyo po? Yes. Tingnan po natin ang huling talata na nais kong iwan sa inyo. Romans chapter 12 verse 2, ano pong sabi? Do not be conformed to this world, but be transformed by renewing of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Nakuha niyo po? Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip kung mabatid, upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, kalugod-lugod sa Kanya, at talagang ganap. So, magbago na. Kung ano yung dati nating kinaugalian, ngayon ay baguhin mo na ng naaayon sa kalooban ng Diyos upang malaman. Kasi kung hindi mo babaguhin yung sitwasyon mo, yung pangangatwiran mo, hindi mo malalaman kung anong kalooban ng Diyos sa buhay mo. So, nais mo ba na malaman ang kalooban ng Diyos sa buhay mo? Baguhin mo na ang katwiran mo. Ialay mo sa Diyos yan. Isuko mo sa Diyos yan. Ibigay mo sa Diyos yan. At ang Diyos ang magpupuwid sa iyo. At malalayo ka. Yung katulad ng sinabi ni Moses kanina. Hindi ka o kakaiba ka sa mga tao sa sanlibutan ito. Diba? Makita ng tao. Kasi iba na yung isip mo eh. Hindi ka na nag-iisip na kagaya ng dati. Na kapag ka wala kang pansaing, mainit ang ulo mo. Diba? Naiinis ka. Kapag ka andyan yung maniningil ng utang mo, na utangan mo, sa halip na pakiusapan mo, mumurahin pa. Diba? Meron mga ganon. So sa halip na hingian ng pasensya, sa halip na kausapin ng maayos, sisigawan pa. Magbago ka na ng isip. Ang sabing gano'n ng Biblia. Baguhin mo na upang malaman mo kung anong kabutihan ng Diyos, kung anong kalooban ng Diyos para sa buhay mo. So, pag alam mo nung may mga pagkakautang ka at wala ka pang pambayad, iluhod mo sa Diyos. At kapag naningin sa'yo, humingi ka muna ng dispensa. Di ba? Baguhin ang sabing ganun. Kapag ka mayroong isang tao na nakagawa sa atin ng kabutihan, isipin mo na lang na yung kabutihan na yun, panghabang buhay yun. Hindi naman, yung tao hindi naman nag-aantay na tanawin mo ng utang na loob. Kundi, kunting konsiderasyon. Diba? Na nakagawa siya ng kabutihan sa'yo. Konsiderasyon lang.
na lagi mong aalalahanin, lagi mong iisipin na isang araw nakatulong sa'yo yan. Nung time na ikaw ay nasa kagipitan, yung taong yun ang pinadala ng Diyos para sa'yo. Di ho ba? Siya po yung anghel ng Diyos na pinadala sa'yo dahil mahal ka ng Diyos at ayaw ng Diyos na mapariwara at malayo ka sa kanyang kapangyarihan. So, meron siyang mga anghel na ginagamit. So, ang sabing ganon, magbago na ng pag-iisip. Kaya nga kung ano yung dati nating mga pag-uugali, kung ano yung dati nating mga katwiran, baguhin na natin sa ngayon. Kung hindi tayo nakakapag-devotion noong araw, baguhin na natin ngayon. Magbigay na tayo ng oras para sa devotion. Kung hindi tayo nakakapanalangin noong mga nakaraang panahon, baguhin mo na ngayon. Lumagay ka na sa isang sulok ng iyong tahanan at lumuhod ka, manalangin ka at magpuri ka sa Kanya. Bago na ang iyong kaisipan. Hindi na kagaya ng dati, hindi na katulad ng dati. So, naunawaan nyo po, do not confirm, huwag mo nang ayunan kung ano yung sinasabi ng sanglibutan. Kagaya ng mga nakaraang natin. Di ba? So, ibig sabihin, hiwalay na tayo sa takbuhin ng sanlibutan ito. Tandaan natin,